Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. At ito ang inyong Kuya Bong. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. At ngayong umagang ito ay ating pong patuloy na titingnan ang mga salita ng banal na kasulatan tungkol po doon sa ilan sa mga katanungan. No? Pero bago yan, binabati po natin ang ating po mga kaibigan dyan sa Tirad View, no? Sa Alicia, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. Siyempre, binabati rin po natin ang ating pong mga kaibigan. Diyan po sa south ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Yan. At siyempre po, yung mga nanonood dyan sa ating pong Facebook page, yan, ay Adventist World Radio Manila, pati na rin ang ating pong YouTube channel. Binabati namin kayo ng isang magandang umaga. At ang mga tagapakinig po natin dito sa Mega Manila, you're listening to AWR 89.1 FM. Yan. At syempre, kung kayo po ay gusto magkaroon ng libro o kaya naman bumati, mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777 o kaya sa 0918-944-7891. So, ano po ba ang mga karaniwang sinasabi o tanong o hinaing ng mga tao ngayon? Tungkol po ito sa mga disagreement doon sa ating pong pamilya. No? Paano mawawala ang di pagkakaunawaan sa pamilya? Yan, siyempre, minsan hindi ito maiiwasan. Pero paano ito mapapanugumpayan? Okay? At bakit ang hirap magsabi ng sorry? No? Yun minsan eh. Ayaw natin na mag-sorry. Maybe pride, no? Mataas ang pride. Nais ko magkaroon ng unity sa tahanan namin. Yan naman po ang gusto natin, no? Magkaroon ng unity. So ngayon ay atin pong titingnan ang mga nakasulat sa banal na kasulatan tungkol po sa pag-handle ng mga disagreement, no, sa ating pong pamilya. Paano natin hahawakan o aayusin ang mga di pagkakasundo sa ating pong pamilya. Ayan. So yan po ang ating titingnan ngayon sa umaga pong ito. So sa Colossians 3:13, ito po ang sabi, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. No? O hindi po natin maiwasan ito. Pero ang binabanggit sa atin ng banal na kasulatan, magtiis daw po tayo, no? Pagtiisan. Hindi naman po pagtiisan, kundi atin pong kargahin, tama ba? Kargahin. Ito po ay i-bear natin ang bawat isa, no? At tayo po ay magpatawad. Yan naman ang sinasabi. Hindi lang po basta magpatawad. Kung nagkaroon ng sama ng loob sa atin, merong hinanakit sa atin, ang sino man, ay magpatawad tayo. Hindi lang basta magpatawad, kundi magpatawad na gaya ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa bawat isa. Now, binigyan po tayo ng example. May mga pagkakataon na tayo po ay nagpapatawad, pero ang sinasabi namin, sige, pinapatawad na kita, pero huwag ka nang magpapakita sa akin. Yan po ay hindi tunay na pagpapatawad. Okay? Ang mga hindi po pagkakasundo sa pamilya, ito po ay normal dahil ang mga pamilya ay binubuo ng iba't iba tayong mga personalidad. Nagkakaroon tayo ng ibang opinyon o iba't ibang emosyon. Ngunit, kung paano natin pinapangasiwaan ang mga hindi pagkakasundo na ito, ay nagpapakita po sa atin kung paano tayo nagtatayo ng pader o kaya naman kung paano tayo nagtatayo ng tulay. Ano ba yung pinatayo natin? Tinatawag po tayo ng Diyos na lutasin yung mga alitan na merong pong pag-ibig, no? Merong pagtatyaga at merong pagpapakumbaba. Kaya nga naman ang ating pong acronym ngayon, no, ay
paano natin i-handle, no, ang disagreement sa bahay po natin. Tandaan po natin yung acronym natin na peace. Yan. Magkaroon ng kapayapaan. P-E-A-C-E. Yung P, pause and pray first. Huminto daw po muna tayo at manalangin muna. Okay? Letter E, express yourself respectfully. Ipahayag po natin yung ating pong sarili na may paggalang. And letter A, acknowledge each other's feelings. No, kilalanin po natin yung damdamin ng bawat isa. And letter C, choose forgiveness over grudges. No, piliin po daw natin na tayo ay magpatawad kaysa magtanim ng sama ng loob. And letter E, embrace solutions, not winners. Yakapin po natin ang mga solusyon doon sa problema, hindi kung sino yung nagwagi. Okay? So yan po pala, gusto natin na maayos ang di pagkakaunawaan sa ating pong pamilya. Tandaan po natin yung word na peace. No? Sana magkaroon ng peace. Yan naman ang panalangin natin. Magkaroon ng kapayapaan sa ating pong pamilya. Okay? So ano po yung una? P. Pause and pray first. Huminto muna at kayo ay manalangin. Minsan, napakahirap, no? Kapag kahit galit na kayo, parang pati ang Panginoon tinatapon nyo na sa bintana. Parang nagagalit na rin tayo, pati ang Panginoon nadadamay kapag tayo po ay nagagalit. Kaya napaka-importante, tayo po ay huminto o huminga muna kayo ng malalim. Yan. At tayo po ay manalangin muna. Silent prayer. Panginoon, tulungan mo ko na ako ay huwag magalit sa mga panahon ito. Yan. Bago po tayo mag-react sa galit, huminto muna tayo, no? Na tayo po ay manalangin. Ang paghingi po kasi ng karunungan sa Diyos ay nakakatulong po ito, no? Ng pagpapatahimik ng ating pong damdamin. At ito po ay inaayon natin yung puso natin sa kanyang kalooban. Sa James 1:19-20, ito pa ang sabi, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. No? Napakaganda pong paalala po sa atin na ang bawat isa ay dapat po maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Sapagkat yung galit po ng tao ay hindi nagbubunga ng katuwiran na nais ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. No, kapag tayo po ay nagagalit, ano ang nangyayari? Minsan talaga, kapag kayo naggalit, pag nagsalita na kayo, hindi nyo na ito mabawi. Pag kayo naggalit, pag kumilos na kayo, ay hindi nyo na mabawi. No? May mga namamatay dahil sa galit, mga road rage. No? Kaya eto po, kung kayo man ay nagagalit, huminto muna kayo o huminga muna kayo at tayo po ay manalangin na tayo ay tulungan ng ating Panginoon na huwag tayo pong magalit. Sabi po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, the peace of God will guard your hearts. No? O sa pamamagitan po ng panalangin, at sa pamamagitan ng pagsusumamo, no, ibigay natin ang ating pong mga petisyon, pagsusumamo sa ating Panginoon at iingatan ng ating Panginoon ang ating pong puso. Napaka-importante po, no, mga kaibigan, na tayo po ay maging aware sa lahat mga nangyayari sa buhay po natin. Especially kung tayo po ay ginagalit o may mga pangit na mga nangyayari sa atin. Lalong-lalo na nararamdaman niyo na kayo ay inaapi, no? Minsan naalala natin yung mga words ni Sharon Cuneta, babangon ako't dudurugin ka. Yan, mga ganyang mga movie, no? At minsan ito ay minsan parang pakapyaw lang na narinig po natin ito, pero bumabalik po sa ating po mga prinsipyo minsan na bawal tayong apihin dahil kapag tayo po ay inapi, mararamdaman nila ang galit ng inaapi. Yan nga po, no? Hindi po tama actually dahil hindi yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Na kailangan po pala tayo na magpatawa doon sa mga tao na
nagiging kaaway o umaaway sa atin. Yung mga tao, ipanalangin daw po natin yung mga umuusig sa atin. Hindi yung tayo ay magagalit. Sabi po ni Rick Warren, prayer puts us in the right posture before we engage in hard conversations. Kaya nga po, kapag tayo po ay nape-pressure o may mga tao na nagagalit, naiinis sa atin, manalangin po tayo upang yung ating pong sasabihin ay hindi lalong paningas po ng galit ng iba, kundi ito po ay maging peaceful ang ating pong pag-uusap. Sabi naman ni Ambrose Bierce, speak when you are angry and you will make the best speech you will ever regret. Magsalita daw po tayo kung galit. At ano daw po, gagawa tayo sa pinakamahusay na pananalita na pagsisisihan natin. Oo, minsan, no? Kapag tayo po ay galit, pag uwi natin sa bahay, bakit nasabi natin yung mga ganung bagay? Kaya napaka-importante. Kapag galit tayo, tumahimik muna tayo, manalangin tayo sa ating Panginoon. So yan po, yung pinakauna, no? Kapag kayo ay galit, kapag meron pong mga disagreement sa inyong family, pause and pray first. Pangalawa ay express yourself respectfully. Ipahayag po natin ang ating pong mga sarili ng may paggalang, no? Ang mahalaga po kasi sa pagsasalita ng totoo ay meron pa ring kabaitan. Minsan, kapag sinabi natin na totoo naman yung sinabi ko, hindi po naman kailangang sabihin na parang galit na galit ka. No? Kahit pa ito ay totoo, kung hindi tama ang pagkasabi, ay hindi rin po nagiging hindi nakakatulong. Dapat meron pa ring paggalang, no? Meron pa ring pag-uunawa, dahil kapag ito po ay pasigaw o painsulto, kahit po ito ay totoo, ay nakakasakit pa rin ng damdamin, no? Nadadagdagan yung sakit. Kaya nga sabi sa Ephesians 4:15, speak the truth in love, no? Pinapaalalahanan po tayo na kapag tayo po ay nagsalita, kung ito ay totoo, sabihin po natin na merong pag-ibig. Huwag po nating sabihin na nang iinsulto. Huwag nating sabihin na parang tayo nakakaangat sa iba. Napaka-importante na sa pagsasalita po natin, totoo, ito ay meron pa ring pag-ibig. Sabi po sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. No? Kapag malumanay ang ating pong pagsagot, napapawi po ang puot. Pero kapag masakit ang mga salita, lalong pumupukaw po ito ng galit. Kaya napaka-importante. Na alam nyo, natutuwa po ako doon sa ibang mga nagsasalita, mga Ilonggo, no? Sila po ay malumanay magsalita, no? Kahit sila ay galit na, talagang malumanay pa rin, no? At nakakapawi, yung mga ganitong bagay nakakapawi ng galit. Sabi po ng isang hindi kilalang author, respectful communication during conflict is a sign of emotional maturity, no? Ang magalang daw sa komunikasyon sa panahon ng paglalaban o yung kapag may mga conflict ay isang tanda ng emosyonal na ikaw ay mature, no? Kaya kailangan po pag-aralan po natin, sanayin po natin na maging mature. Sabi po ni Kush and Wisdom, words are free. It's how you use them that may cost you. Ang pagsasalita daw po ay libre. No? Ito ay kung paano mo gamitin ang mga salita na ito na maaari kang gumastos. Bakit? Minsan, no, kapag ka nagagalit ka, libre naman ang magsalita. Pero kapag ka hindi maganda yung pagsasalita mo, maaaring ikaw ay pagbayarin o kung ano pa man ang gawin. Kaya napaka-importante, no? Kung merong mga disagreement, letter E, express yourself respectfully.
respectfully, no? Magsalita po tayo nang meron po tayong paggalang sa ating pong mga kinakausap. Yung sunod po yung letter A, acknowledge each other's feelings. No? Kilalanin po natin ang damdamin ng bawat isa. Pag tayo po ay nagsisimula na magsalita, kailangan rin alam po natin yung damdamin noong ating pong kinakausap. Kilalanin po natin ito, no? Hindi dahil sa estado ng tao, kundi kilalanin po natin kung saan nanggagaling yung tao, sa ano yung kanyang background. Dahil sa lahat po ng ating pong nararamdaman at nararamdaman ng tao, mas nagkakaroon ng pagkakaunawaan kapag nalalaman mo kung bakit siya ganun mag-isip. Ano yung background niya, saan siya galing. Kaya i-acknowledge po natin yung feelings. Alam ko nagalit ikaw, may mga ganyan. Kapag inilagay niyo po kasi ang inyong sarili doon sa kalagayan ng tao, mas nagkakaroon kayo ng empathy, no? Nararamdaman ninyo kung ano yung talaga yung pinanggagalingan ng tao. Sabi po sa Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn, no? Kapag tayo po ay nakakita ng mga tao na sila po ay nagdadalamhati, malungkot, no? Atin pong alamin kung bakit sila nalulungkot. Kung sila naman ay nagagalak, ay tanungin rin natin sila kung bakit sila nagagalak, no? At wag ho nating buhusan ng malamig na tubig minsan, no? Yung kanilang kasiyahan. Minsan nagagalit tayo, naiinis tayo dahil sila ay masaya, tayo malulungkot, no? Kailangan po na kung ano ang pakiramdam ng tao, atin pong intindihin. Sabi po sa Galatians 6:2, carry each other's burden, no? Pasanin daw po natin ang pasanin ng isa't isa na tayo po ay tutulong sa kanila. Isang unknown author ang nagsabi, listening is often the only thing needed to help someone feel valued. No? Yan po, minsan, ito po ay parang medyo mahirap gawin dahil tayo ay gusto natin na tayo po ay yung pinapakinggan. Gusto natin tayo nagsasalita ng nagsasalita. No? Gusto natin na tayo ay ang bida. Minsan sa mga magkakaibigan may mga ganyan. Merong bida na siya po yung bangkero, nagbabangka doon sa grupo at pag nagsasalita siya nakikinig yung iba. Pagka yung iba naman nakikinig lang, no? Pero ang napakaganda daw po na karakter yung pakikinig. Okay? At meron mga pagkakataon like one-on-one o kaya tatlo lang kayo. No? Kapag kayo po ay nakikinig, lalong-lalo na pag nag-vent out ng problema yung inyong kaibigan, ay nakakatulong po tayo na maibsan yung sakit ng kaibigan natin na ating pong kinakausap. Kaya napaka-importante, no? Yung binabanggit po dito na ang pakikinig, minsan, ito po yung kadalasan na nakakatulong sa isang tao, no? At nararamdaman po nila na pinahahalagahan sila. Subukan po natin ito. Practicein po natin yung pakikinig. Sabi naman ni Alfred Adler, empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another, no? Kailangan po meron tayong empatya sa ibang mga tao. Ang empathy daw po ay yung pagtingin, no? Sa pamamagitan ng mata ng iba, no? Pakikinig sa pamamagitan po ng tenga ng iba. At pakiramdam sa pamamagitan po ng puso ng iba. Hindi naman po tatapasin yung tenga nyo, lalagay ninyo. Hindi po yun ang ibig sabihin doon. Ang ibig sabihin po ay ma-realize po natin, maintindihan natin yung feeling ng tao. So yan po, yung sunod na A, acknowledge each other's feelings. Kailangan ay intindihin po natin yung nararamdaman ng iba. At yung sunod po ay letter C, choose forgiveness over grudges. No? Piliin daw po nating magpatawad kaysa sa magkimkim ng sama ng loob.
Alam niyo po gaano man kalalim ang hindi natin pagkakasundo, ang pagpapatawad po ang susi ng pagpapanumbalik ng pagkakaisa sa ating pong pamilya, no? Ito po ay pumipigil sa kapaitan na ating pong nararamdaman. At ito rin yung pumipigil, no, sa lason ng ating lumalason sa ating pong relationship. Kaya ang ating pong isipin ay tayo po'y magpatawad, no? Wag po nating pilitin na ipagmalaki o minsan talaga ay talagang gusto nating i-push, no? I-push na tayo yung tama, ako yung tama, ako yung tama, no? Pero napakaimportante po na magpatawad po tayo. Sabi po sa Matthew 6:14-15, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." No? Kapag pinili daw po nating magpatawad sa iba, sa kanila pong mga pagkakasala, papatawarin din tayo ng ating Panginoon doon sa langit. Kaya nga, ating pong pagtuunan ng pansin ito. Ephesians 4:32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ, God forgave you." Napaka-importante. Natingnan po natin ang ating Panginoon. No? Ang ating Panginoong Jesus ay nabayubay sa cross para tayo po ay patawarin sa ating po mga pagkakasala. Sino naman tayo na magmalaki na ipagkakait natin yung kapatawaran at ipagkakait po natin yung pagiging mahabagin, no? Dahil yung isang tao ay nagkasala sa atin, tayo nga madaming yung mga pagkakasala natin. Pero ang ating Panginoon hindi niya inisip na hintayin na tayo mo ay humingi ng tawad, kundi tayo na ay pinatawad ng ating Panginoon. Ating puri naman na gawahin ang gawain at ginawa ng ating Panginoon sa atin. Sabi po ni Buddha, no? Holding on into anger is like drinking poison and expecting the other person to die. Ito po ay parang ironic, no? Yung paghawak daw po natin sa galit natin ay parang umiinom po tayo ng lason. At habang umiinom tayo ng lason, ay ini-expect natin, o inaasahan po natin na yung ibang tao ang mamamatay. At syempre, sino ba mamamatay? Tayo na umiinom ng lason. At ang sabi ni Josh McDowell, forgiveness is the oil of relationship. No? Kung gusto nyo maging magandang takbo ng relationship natin gaya ng isang makina na well-oiled, tayo po ay magpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay langis, ang sabi ni Josh McDowell, langis ng isang relasyon. Okay? So, ang pinakahuli po ay embrace. No? Embrace solutions, not winners. No? Yakapin daw po natin ang solusyon. Pagtuunan natin ng pansin ang solusyon. Hindi yung mga taong nagwagi. Yung mga hindi po pagkakasundo sa pamilya ay hindi tungkol sa pagwawagi kung sino na ang nanalo doon sa argumento. Ito po ay tungkol sa paghanap ng mapayapang solusyon kung saan nararamdaman po natin na ang lahat ay merong paggalang at merong pagmamahal. Yan. Sabi po sa Matthew 5:9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." No? Mapalad po ang mapagpayapa sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Sabi naman sa Romans 12:18, "If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone." Kung maaari daw po, hanggang ito ay magagawa po natin, no? Mabuhay po tayo ng payapa sa lahat. Peace, live peaceably with others. Sabi po ng isang unknown author, "In family arguments, winning is losing." No? Sa mga pagtatalo daw po, no, sa pamilya, ang pagkapanalo ay pagkatalo. No? Minsan, nakakita ako ng isang ang mag-asawa, nag-aaway sila. No? Okay, nanalo yung lalaki. Pero yung sunod na scene,
yung lalaki nandun na natutulog sa labas. Nanalo nga siya pero sa labas naman siya natulog. Yan po, eh, 'no, sa pamilya po kasi kapagka nagkakaroon ng argument 'no, ay ikaw man ang nanalo, eh, hindi ka pa rin panalo dahil sa nasira yung relationship. Sabi pa ng isang, author, "Peace doesn't mean everyone agrees. It means we respect each other even when we don't." 'No? Napakaimportante na kung magkaroon ng kapayapaan sa atin. Kung ang focus natin ay kapayapaan at nagkakaroon tayo ng respeto sa bawat isa, 'no, eto po ay, nangangahulugan na nagkakaroon ng peace sa ating pong buhay. Kaya naman, kung may disagreement 'no, yung hindi pagkakasundo sa ating pong pamilya, ay ito po ay pagkakataon na mapakita po natin yung pagmamahal 'no. Mapapakita po natin yung, biyaya ng ating Panginoong Diyos at mararamdaman po natin ito. Ang kailangan ay mag-pause muna tayo 'no. Ipahayag natin yung ating pong mga iniisip na meron pong paggalang, na kinikilala yung mga damdamin ng ating pong mga kausap at pinipili po natin na tayo po ay magpatawad. Niyayakap po natin yung solusyon dahil ang kapayapaan ay, nais ng ating Panginoon sa ating pong buhay, 'no? So, alalahanin po natin 'no, kung meron tayong, 'di pagkakaunawaan, pause and pray first 'no, huminto na tayo po ay manalangin. Letter E, express yourself respectfully. Ipahayag po natin yung sarili natin na meron pong paggalang. At A, acknowledge each other's feelings 'no. Kilalanin po natin ang damdamin ng bawat isa. Letter C, choose forgiveness over grudges. Piliin po natin yung pagpapatawad kaysa, kimkimin ng sama ng loob. And letter E, embrace solutions, not winners. Yakapin po natin yung magiging solusyon doon sa deep natin pagkakaunawaan. Hindi po kung sino yung nagwagi. Sa susunod po na magkaroon tayo ng di pagkakasundo sa ating pong pamilya, piliin po natin ang landas ng kapayapaan. No? Sa tulong po ng ating Panginoong Diyos, maaari po natin na gawing mas malalim no, ang ating relationship na meron pong pag-ibig at matibay na pagkakaisa. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka. Muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na sa aming pong buhay, bagaman merong mga di pagkakaunawaan. Kayo ang nagpakita sa amin na magkaroon ng patuloy na pag-ibig at piliin ang kapayapaan sa aming pong buhay. Samahan nawa po kami, palakasin, bigyan kami ng inyong banal na spirito upang pumili po kami ng tama na magbibigay kalwalhatian sa inyong banal na pangalan. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Inaanyayahan po namin kayo sa susunod natin pagkikita. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ang ating pong maranasan at ingatan tayo sa ating pong buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat.